Dito kasama nyo di lang si dating Chief PNP Acorda, pero kasama nyo rin sa photo na ito si Miss Cheryl at pati si Wesley Guo. So anong meron sa letratong ito? Hindi mo kilala? KTV mo, hindi mo kilala? Di mo man lang kilalabit, oy, sino ka? Oh, pumayag naman ka agad. Opo, Your Honor. Napaka-VIP niya naman. You were both involved in a POG operation in Bambantarlac as collectors. No, Your Honor. Really? Yes. Have you heard a confidential report coming Wala from po, the Your intelligence community? You own a motorcycle, Yes, Your Honor. but now you possess a Toyota Fortuner. Yes, Your Honor. Malaking agwat, no? Malaking hakbang mo, no? Mayor Kalugay, tuloy ko po yung pagtatanong sa inyo. Kilala nyo po ba si dating Chief PNP Acorda? Kilala ko po, Ma'am Chair, dahil siya po ay pinakamataas po sa Philippine National Police po. At paano nyo po siya kilala bukod sa bilang, alam nating lahat, dating Chief PNP natin, paano nyo siya in particular kilala? Kakilala ko lang po, Your Honor. Kakilala lamang. Paano nyo ika-characterize yung relasyon nyo sa kanila? Wala naman po kaming relasyon po talaga, Your Honor. Wala kayong relasyon. Meron po akong ipapakitang litrato. So, pwede nyo po bang i-explain anong meron dito? Dito kasama nyo di lang si dating Chief PNP Acorda, pero kasama nyo rin sa photo na ito si Miss Cheryl at pati si Wesley Guo. So, anong meron sa litratong ito? Namasyal po kami dyan, Your Honor, dahil siya po ay dating Chief of Police po ng SWAL, Ma'am Chair. Sino po ang dating Chief of Police? Si General Acorda po. Sa SWAL? Opo, Ma'am Chair. Hindi ko alam yun And saan po itong kinuhang litrato nung sabi nyo pumasyal lamang kayo? Saan ito? Sa Camp Crame po. Sa Camp Crame. Okay, tama ba na unang mga araw nila iyon bilang Chief PNP? Hindi ko na po matandaan, Your Honor, kung unang araw po, Ma'am Chair. Pero pumasyal kayo noong mga araw na iyon? Opo, Ma'am Bakit sa pasyal nyo, kasama nyo si Wesley Guo? Sumama po, Your Honor. Bakit siya sumama? Yun po, sumama lang po sa amin na gusto rin po niyang makita po yung pinakamataas po na sa PNP po. Bakit niya gustong makita yung Chief PNP? Wala po, ganun lang po, Your Honor, sumama lang po. Hangin there ulit, Mayor Kalugay. Guo Huaping, matanong ko kayo, bakit sumama si Wesley, kapatid nyo, dito sa pasyal ni na Mayor Kalugay kay dating Chief PNP? Good morning, Madam Chair. Wala po akong idea. Ngayon ko lang po nakita yung picture. Ngayon lang, hindi nyo alam. Hindi nyo ba alam na papasyal si Wesley kay, kasama si Mayor Kalugay kay Chief PNP noon? Hindi po. How about Miss Cassandra? Anong pagkaalam nyo bakit sumama yung boyfriend nyo sa pasyal ni na Mayor Kalugay kay dating Chief PNP? Hindi ko po alam, Madam Chair. Hindi nyo ba alam na... Hindi po, Madam Chair. Hindi nyo ba alam na sasama siya? Hindi po, Madam Chair. Hindi nyo rin alam. Ba't hindi kayo sumama dun sa pagpasyal kay Chief PNP? Hindi ko po alam na pumunta po siya doon, Madam Chair. Hindi nyo rin alam. Mayor Kalugay, sabi nyo po last hearing, wala kayong kinalaman sa 3-link na pagmamayari ng pamilyang Guo. Pero meron po kami witness na magsasabi na you were in fact transacting on behalf of that company ni Guo Huaping. Pwede ko pong matanong si Mr. Roderick Carolino.
Nasaan po si Mr. Carolino? Sir, kayo po ba yung tumayo? Kung pwede po, bumaba kayo dito sa mic para makapagtanong ako sa inyo. Comsec, hindi pa yata siya nanunumpa. So, paki-administer yung oath sa kanila. Please stand up and raise your right hand and repeat after me. I, please state your name, do solemnly swear that I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth to this committee. Thank you. Salamat, Comsec. Salamat, Mr. Carolino. Isang mabilis na tanong kay Ms. Cheryl bago ko kayo tanungin, Mr. Carolino. Ms. Cheryl, kayo po, ba't kayo sumama sa pasyal ni Mayor Kalugay na kasama si Wesley Guo kay dating Chief PNP? Nagpunta po kami ng Manila that time po, tapos pumunta kami kina PNP Chief. Dahil? Papasya lang po talaga kasi naging PNP Chief na siya by that time. Naging PNP Police COP siya, Chief of Police siya sa SWAL. At bakit kasama nyo si Wesley Guo sa pasyal? Dumating po kami doon, nandun na po siya yung sasakyan niya. Yes, mag-isa po siyang pumunta doon or may kasama Hindi siya? ko po rin po alam, Your Honor. Okay, then sumabay kayo sa courtesy call. Yes po, Your Honor. So, nasa loob na pala siya. Hindi po, nasa labas siya. Nasa labas siya. Yes po. Naunang dumating, and then sabay-sabay kayong pumasok. Hindi ko po sure kung nauna siya or kami. Basta nandun po yung sasakyan din niya. Eh, sabi nyo kasi kanina, nandun na siya eh. Hindi, wala po sa loob. Ibig sabihin sa labas lang po. Nakita. Nandun na siya sa labas. Yes po, So, pagdating nyo, nakita nyo, nandun na siya sa labas. po, Your Honor. So, nauna siyang dumating. Yes po, Your Honor. And mag-isa siyang pumasok kasama nyo. Yes po, Your Honor. Right, salamat. Mr. Carolino, sir, so inimbita po namin kayo bilang resource person ng Majesty Lumber and Construction Supply. So, pwede po bang malaman sa inyo, kino-confirm nyo po ba na nandito rin kayo sa photo na ito? Saan po kayo dito sa photo na ito? Ay, mic nyo, sir. Pakibuksan yung mic. Okay. Ako po yung naka-pink, ma'am. Nakapink, Naka-pink. dito sa kaliwa. Opo. Okay. Pwede nyo bang i-share yung konteksto ng photo na ito? Anong nangyari sa araw na yan? Anong ginagawa nyo dyan? At anong naging pag-uusap ninyo? Ma'am, napasama lang po ako dyan, ma'am. Bali, napag-utusan lang po akong magdala po nung pagkain, ma'am. Sinong nag-utos sa inyo magdala ng pagkain? Si Miss Cheryl Medina po. So si Miss Cheryl. Magkatrabaho ba kayo? Kayo sa Majesty, sila sa munisipyo? Hindi po, ma'am. Bakit kayo napag-utusan na magdala ng pagkain? Ma'am, bali, kaibigan ko sila, ma'am. Sila po yung nag-endorse sa akin kay Mayor. Ano po? Yes, kay Mayor sila, tapos? Sila po yung nag-endorse sa akin, ma'am, bilang pagkukuhanan po ng mga bakal. Okay, pero malayo mula bakal hanggang pagkain. Bakit kayo napag-utusan na magdala ng pagkain? Kasi, ma'am, nagustuhan nila yung lechon po sa Alaminos. Lechon. Madam Chair, siguro Yes, SP Pro Tempore. ikaw ang contractor ni Mayor. Hindi po, sen. Ano, supplier. Supplier ng mga bakal. Ahinti lang po, nag-ahinti po. Ha? Nag-ahinti po. Nang? Bakal po. Hindi ka, wala kang steel company? Wala po. Hindi ka nagsusupply ng bakal sa munisipyo? Hindi po sa munisipyo. So paano kayo nagkakilala ni ano? In-endorse Mayor. po ako ni Miss Cheryl Medina po. In-endorse ka? O kasi may Paano kayo kapat- nagkakilala ni Cheryl? Dati pong kasama ko na sila sa Alaminos po. Sa? Alaminos po. Alaminos. Sa Pangasinan? Opo. Anong ginagawa ninyo sa Alaminos? Paano kayo nagkakilala? Family friend po. Family friend kayo ni Cheryl tapos in-endorse ko kay Mayor Kalugay. Opo. Alright. Salamat, SP Pro Tempore. So, Mr. Carolino, pwede nyo ba nga i-confirm na si Mayor Kalugay ay nagre-receive ng construction supplies on behalf sa 3Link?
Siya po si Ma'am Cheryl po yung unang katransaction ko. Kaso nahirapan po ako sa pagkikipag-transact sa kanya dahil hindi niya po kabisado yung mga sizes po ng bakal. Okay. So si Mayor po mismo yung kausap ko about po sa mga quantity at sizes po. Dahil kabisado ni Mayor Kalugay ang mga sizes ng mga bakal. Yes po, ma'am. So pag nahingi niya sa inyo yung specs ng mga bakal, dinideliver nyo, si Mayor po tumatanggap ng mga bakal on behalf sa 3Link. Yung tao po nila, ma'am. Yung tao ni Mayor ang tumatanggap ng bakal on Sa behalf mga sa tarong 3Link. po, ma'am, yung tao po siguro ni Ma'am Alice po yung nandun, ma'am. Mga tao ni dating Mayor Alice Guo, ni Guo Huaping. Opo. Kalaunan. Pero nung simula, si Mayor Kalugay ang tumatanggap ng mga bakal para sa 3Link. Hindi po, ma'am. Sino Iba rin po? po yung dinideliver ko po sa Happy Land. Dinideliver nyo sa Happy Happy Land Land na resort ni Mayor Kalugay. Opo. Okay, at doon tinatanggap ni Mayor Kalugay yung mga, doon sa Happy Land, yung mga bakal on behalf sa 3Link ni Guo Huaping. Yung manpower po, yung mga tauhan niya po yung tumatanggap doon, ma'am. Okay, so mga tauhan ni Mayor sa Happy Land ang tumatanggap ng bakal para sa 3Link. Pero, nung simula, si Mayor Kalugay ang kausap nyo. Sa quantity po, tsaka sa payment po. Sa quantity, pati sa payment. Kaya may at least kaming isang resibo na received from Mayor Kalugay ang nakasulat doon. Opo. Tama. Alright. Mr. Carolino, balikan lang natin yung photo kanina. Yan. Maari niyo po bang ipangalan yung mga nasa photo? Kahit yung kilala mo lang, sabihin mo sa amin isa-isa. Simulan natin. Halimbawa, sino yung katabi nyo na naka-floral? Rona Jean Carolino po. Rona Jean Carolino po. Rona Jean Carolino. And Opo. asawa nyo? Alright, Rona Jean. Sino pang nasa photo na kilala nyo? Si Lian po. Lian. Yung nasa harapan niya po. Yung lalaki na sa harapan ni Rona Jean. Opo. Alright. Sino pa ang kilala nyo dyan? Si Ate Cheryl po. Okay, si Miss Cheryl. Sino pa? Si Kuya Arnel po. Arnel yung naka-yellow. Naka-white po. Sorry, naka-white. Or Arnel. Sinong Arnel yun? Kabahay po ni Ate Cheryl po. Okay. Yung Arnel, kabahay ni Ate Cheryl. Okay, yung nakaputi. Sino pang kilala nyo dyan sa photo na yan? Tsaka si Mayor po. At si Mayor Kalugay. Alright. Sino daw yung naka-yellow? Lately na lang po na nalaman ko kapatid po ni Ma'am Alice Go po yan. Okay. So yan na nga. Si Wesley. Nakita nyo rin, nung pagdating nyo doon, nakita nyo rin, tulad nung nakita ni Miss Cheryl, andun na siya sa labas. Opo. And then sabay sa inyong pumasok. Yung Ako po yung Wesley. pinakahuli, ma'am, na dumating po, ma'am eh. Ikaw ang huling dumating. Opo. So nung dumating kayo, nasa labas pa yung Wesley Guo? Hindi ko na po matandaan, ma'am. Okay, but nakasama nyo siya ng grupo nyo dun sa pagpasyal, Diyan po sa photoshoot po. sa photo na yan. Yung asawa nyo po, magkasama pa kayo hanggang ngayon? Ni Rona Jean Carolino? Hindi na po, Sen. Hindi na. I see. So, Sino yung, bakit? Madam Chair, if I SP may. Pro Tempore. Sino yung nasa kaliwa ni Mayor? Hindi ko po kilala masyado. Sen, nakasama po lang namin dyan sa photoshoot. Mayor, sino yung nasa kaliwa mo? Mayor Kalugay. Mic nyo po. Hindi ko po kilala, Your Honor. Hindi mo kilala? Katabi mo, hindi mo kilala? Di mo man lang kinalabit, oy, sino ka? Inabutan lang po namin na kausap po yan, Your Honor. Hindi ko po kilala. O Cheryl, kilala mo yun? Miss Cheryl, mic nyo. Hindi po, Your Honor. Naabutan po namin siya sa loob. Hindi, pangalan? Nakasabay lang po Identity? dyan sa picture. Hindi po, Your Honor. Wala, hindi mo kilala kahit identity. Ha? Hindi po, Your Honor. Parang imposible man, Mayor, na hindi mo kilala. Nasa kaliwa mo, katabi mo. Matagal kayo yata nag-uusap dyan. Hindi po, Your Honor. Nung pagdating po namin, nagpicture lang po. Tapos umalis na po kami. Hindi ko po kilala po yung... Nagpa-picture lang kayo kay Chief? Opo, Your Ano ba Honor. ang pakay nyo? Bakit kayo pumunta? Namasyal lang po kami, Your Honor. At ang sabi ng mga kasamahan ko po, gusto po nilang makita po si
Chief PNP. Ibig sabihin, on your own, mula Pangasinan, bumiyahe pa kayo sa Camp Crame para makita si Chief PNP? Hindi naman po, Your Honor, may lakad po kaming iba. O kaya nga, agad-agad kayo tinanggap ng opisina ni Chief PNP? Wala kayo appointment? Nagsabi po kami, Your Honor, na mamamasyal po yung mga kasamahan ko po na taga-SWAL. Oh, pumayag naman kaagad. Opo, Your Honor. Napaka-VIP niya naman. Pumayag po, Your Honor, pero mabilis On lang the po. same day, gumawa kayo appointment kay Chief PNP, pumayag kaagad? Or how many days before? Kaibigan po ba kayo ni Mga- Chief PNP noon para makapag-walk-in lamang? Siguro po, Your Honor, mga 2 to 3 days po. 2 to 3 days kayo nakapag-appointment? Opo, Your Honor. Pero hindi mo kilala. Nakilala ko po si Chief PNP po. Madam Chair, if I may. SP Pro Cheryl, Tempore. itong partner mo, itong nakaputi, Yes po, Your Honor. Arnel Arnel Salindong po. Salindong. Sa Linong. Okay, you were both involved in a POG operation in Bambantarlac as collectors. No, Your Honor. Really? Yes. Have you heard a confidential report Wala. coming Wala from po, the Your Honor. intelligence community? And before you only owned the motorcycle. Am I correct? You own a motorcycle, Yes, Your Honor. but now you possess a Toyota Fortuner. Yes, Your Honor. Malaking agwat, no? Laking hakbang mo, no? Nabigay lang po sa amin yun, Your Honor. Sino? Nung, But you deny that you are collectors of the POG operation in Bamban. yes, Your Honor. Huh? Yes, Your I Honor. will show you a confidential report Yes, yes po, Your of the intelligence community later. I will furnish a copy of all the members of this committee. Thank you, Madam. Thank you, SP Pro Tempore. Mr. Carolino, sabi nyo kanina, hindi na kayo magkasama ni Miss Rona Jean. Bakit? Yung mic nyo po. Nagkahiwalay na po kami. Bakit po kayo nagkahiwalay? Ma'am, pwede sa privacy ko na lang po yun. Sa privacy nyo. Ano bang trabaho ni Miss Rona Jean? Ma'am, naka nila mayor na po siya, ma'am. Na kina Mayor. Anong trabaho nila kay Mayor? Hindi ko po alam kung anong exact title po ng job position po nila ni Ma'am Cheryl. Kahit hindi nyo po alam yung exact title, ano yung mga trabaho niya kay Mayor? Ano yung mga gawain? Ano yung mga pinagagawa sa kanya ni Mayor Kalugay? Ma'am, lately, ma'am, nung bigla po kami nagkahiwalay, ma'am, in a few days, ma'am, nandun na po siya. Hindi ko na po alam yung mga job, ano niya po, task niya po sa kanila. Bakit? Dati ano yung mga job at task niya kay Mayor Kalugay? Wala naman po dati, ma'am. Nung after few days po na nagkahiwalay po kami, doon lang po siya na-hire. Okay. And after na-hire siya, hindi man nyo alam yung posisyon, ano yung mga responsibilidad na binibigay sa kanya ni Mayor Kalugay or job description niya? Ma'am, di na po kami magkasama that time kasi, ma'am. Yes, pero anong pagkakaalam ninyong mga pinagagawa sa kanyang tasks ni Mayor? Basta ang alam ko lang, ma'am, lagi po sila magkakasama nila, Ma'am Cheryl. Okay. Lagi silang magkakasama ni Miss Cheryl. Miss Apo. Cheryl, ano po ba ang mga tungkuling ibinibigay ni Mayor Kalugay kay Miss Rona Jean? clerical po, Your Honor. Clerical. Sa office po. Ano pa, bukod sa clerical? Ganun po. Nag-a-assist lang po kami doon sa mga taong pumupunta doon sa munisipyo. Ganun po. I remind you na under oath po kayo, Miss Cheryl, kasi nabalitaan namin na si Miss Rona Jean ay bag lady ni Mayor. Ay, hindi po, Your Honor. Mhm. So ano lang ang sa pagkaalam nyo, and I remind you, you're under oath, ano ang mga responsibilidad, ano ang mga trabaho ni Miss Rona Jean kay Mayor? Kasi po sa office po, siya yung humahawak talaga ng budget namin doon sa office. Okay, so humahawak siya ng Pang-office budget lang po. sa office. So ano yung, bilang in charge sa budget, ano-ano yung mga gawaing pinagagawa kay Miss Rona Jean ni Mayor?
bibigay lang, pag may tao pong humingi ng solicitation, yun po. Solicitation, Ganun lang ano pa po. po? Ano pa po? Pag may mga, marami po kasing bisita lagi sa munisipyo, Your Honor. Okay. Ganun lang po yung ano. namin. Nakapag-submit na po kayo ng SALN nyo, Ms. Cheryl? Yes po, Your Honor. Mayor, kayo rin po ba nakapag-submit na ng SALN sa komite? Mic nyo po. Opo, Ma'am Chair. Alright, salamat. We will furnish all the members of the committee ng SALNs pareho ni Mayor Kalugay at saka ni Ms. Cheryl. Okay. Bago ko dumako sa Bureau of Immigration, gusto ko pong makapagtanong kina Mr. Zhao Xiaoqui. Paano po yung tamang pronunciation, Ms. Caroline? 请问您的中文名字怎么称呼？ Paano po yung tamang pronunciation ng pangalan nila, Ms. 再大声 Caroline? 一点，用那个麦克风。赵守奇，赵守奇，赵守奇， Zhao Xiaoqi. Okay. Pasensya kung hindi ko 这是错的。 makuha yung tone, no? Pero yung pronunciation. 没有，在中间那个 Zhao Xiaoqi. Okay. Okay na po. 中间这个 Mr. 少了多了一个字， There's an additional word here. Pero, sige, Remove. Mr. Zhao. Okay na yon. Okay na yung Mr. Zhao. 赵 Okay, proper na 称呼 yun. 您赵先生就可以了。 Okay. First name? Paano ko siya tatawagin? Mr. Zhao ba o ibang Mr. something else? 请问怎么称呼？能称呼您赵先生吗？赵总 他们叫我赵总， ，They call me Boss 赵，赵总。 Okay, pasensya, I can't call you boss, no? Mr. Zhao, pwede na po yun para sa akin. 赵先生好。 Aha. Okay. So, Mr. Zhao, iniulat sa batas na yung operator ng alleged illegal POGO or alleged POGO hub sa Lapu-Lapu City ay sinibukang i-bribe yung mga tao ng PAOK. Sa balita, totoo po ba ito? And Mr. Zhao, I remind you, you are under oath. This was actually caught on camera. So on camera, lumabas sa balita na tinanong ng apo ninyo, ng granddaughter ninyo, can we fix this? Miss Caroline. 请问赵先生，因为我们在这个新闻有看到，就是这个 POGO 的运营商在拉布拉布 POGO 的运营商，就是他们想要给这个 PAOK， 这个反有这个组织犯罪的委员会，想要贿赂他们，给他们贿赂钱。您对这个有怎么说法？我这个事情可能他们我的孙女啊是的慌一错掉，因为什么呢？因为那边抓了很多人，我是后面过来的，后面过来卡西欧领导哈，他叫我过来，我就过来了。我过来的时候呢，我看见我孙女在那边，我老婆70岁了也在那边，我就给这个卡西欧先生说，能不能分别处理？因为他们是我的家属，我的孙女，给他们里面很多还有是客人的，那我就说你们分别处理，我就问这个，我的孙女可能因为我不会英文啊，我孙女怎么翻译我不懂的，我就那么讲的，但是我没有贿赂的意思，因为我也知道那么多摄像机那边，我就想贿赂，我也不可能在摄像机底下就贿赂吧，是不是？所以你说您是为了保护你的妻子跟你的外孙、你的孙女？不是贿赂，我说能不能分开处理？他们说要带到马尼拉去，我说我的老婆身体不好，孩子小，是不是分别处理？这意思说不要带马尼拉去，并不是要贿赂还是其他东西。 Okay, so this sum of money is actually not a bribe. What is it actually? Because what I wanted is, remember, I came there after they were caught. Okay, and then when I came there, my 70-year-old wife was there, and her body was weak. Also, my granddaughter is also there.
But what I wanted to do is, because my wife, her body is weak, I wanted to have a separate arrangement for my wife and my granddaughter. So how much was this amount? Not exactly a bribe, so as to have a separate arrangement for your 70-year-old wife and your granddaughter. 请问这个价格是多少呢？什么价格？就是那个在镜头看到的那个钱，那笔钱是多少？那笔钱是我儿子他放在那个家里的钱，我也不懂多少，你问他。100万piso。100万 peso. So actually, that money came from my son, and then the amount Mr. of Zhao Long. And the amount of money? And the amount of money is 1 million pesos. Wow. Yan. That's really a price for a separate arrangement. Kanina when I heard not exactly a bribe, sa loob ko lang, medyo, although nakakagalit, medyo natawa ako. And Director Casio, tumawa kayo when sinabi niya it was not exactly a bribe. Was it a bribe, Director Casio? There is no other way to interpret that, ma'am, because Exactly. they attempted 3 times. Oh, so they attempted 3 times. Madam Miss Chair, Caroline, yes, SP Pro Tempore. Can you ask Mr. Zhao who did he make the offer to? 请问这笔钱你交给谁？ Who did he talk to? 你跟谁交谈？这个钱呢是放在我儿子的房间睡觉的房间里面。以后呢，我老婆下来，我问她：“你下来，你房间里面有没有人？”她说：“没有人。”我说：“没有人。”那个赵龙房间有钱，是不是在？以后我老婆上去看一下，钱找不到了。找不到的是卡西欧先生叫他们帮我找出来的。这个钱不是送给人家的，是我放在房间里面钱丢掉，后面找到的。所以这笔钱，就是没有在房间里面，是丢掉的。对了，以后他们帮我们找出来，并不是送给谁，是我们钱放在房间，他们来把我们叫到其他去。我怕家里钱找不到，问我老婆，我老婆还哭，钱没有掉了。最后他们帮我找到钱。So it was not a bribe money because they help us find this amount. So we were looking. Who helped them? 谁 find the 帮你 amount? 找这笔钱？是他们去执行的那个警察，我也不认识谁。他们找到了以后，是我的那个员工，就是我们的工人，菲律宾工人，找他拿到，换到另外一个地方去，可能他想保管起来怎么样？最后说钱在他的，所以才拿出来。换一个地方，OK。对，他并不是送给谁，是放在房间丢掉以后他们找到。Okay, so actually, according to Mr. Zhao, okay, so this money, they were looking for this, and then the Filipino worker was able to find it, and then he submitted this money for another place for safekeeping. So it was not bribe, but it was like transferring it to this person for safekeeping. Well, it's still, that's what we call a bribe. Offering money to Philippine government personnel who are perfectly capable na maging humanitarian sa isang senior citizen or sa isang minor in exchange for special consideration, 1 million pesos. Mr. Zhao, meron pa bang ibang Philippine officials na sinubukan yung i-bribe kahit noon? At nag-succeed ba kayo ever sa attempted bribery na yan? 请问赵先生，以前有没有跟其他的菲律宾政府官员给他们贿赂钱？我从来不给任何官员送钱，都是他们过节日了，有什么活动了，来要我赞助一些食物啦，或者电脑啦，他们办公设备不够，因为我来这边是做小生意的，就做餐厅给酒店，没有多少钱。疫情来以后也没有生意，实际上我们是没有办法去赞助给人家，但是他们有困难来找我，我们也不得已要送一些这些食物或者一些电脑给他们。
Okay, so before, I never had any bribe given to any government official. What I did only was to sponsor some of their activities. For example, I could donate some computers, and also because I am opening a restaurant business, sometimes I'll also give them food. Okay, pero, well, I won't go into the details of each of those sponsoring or donation, pero merong pong ano kami dito Code of Conduct and Ethics of Government Officials and Employees about not accepting gifts under very improper circumstances. Mr. Zhao, pwede nyo rin bang ipaliwanag bakit yung mga POGO workers sa Porac ay nahanap sa inyong POGO Hub sa Cebu? Paano po sila nakapunta sa inyo? 请问赵先生，本来你们在 Porac 的这些博彩公司的员工，为什么后来在宿务被抓到呢？在哪里来员工我是不知道啊，我是7月20号，有人到我这边要求住宿舍，原来我们是不出租了。 因为生意不好了，有员工的宿舍空闲的，我的下面的经理问我，他说有人租宿舍，你愿意不租？我的空闲的也是空闲的，能租一点钱也好，所以我7月20号就租了3间房间出去，290平米，每平米1500块披索。我租完我就回中国了，我8月23号才回来，回来后才发现他们有用电脑。 因为我从来不到租出去的地方去走动，因为租出去是他们私人空间，我就不去了。所以这次回来23号回来，我生病了，我一直没有下楼。到31号卡西欧抓到的时候，我还穿着睡衣，我还在床前躺着。因为我生病了，所以我不知道他们是做博彩，我真不懂了。 I'm actually not aware that they are doing this POGO business because what I do is that from July 20, okay, so I rented out 3 rooms. That is a total of 290 square meters, and the amount is 1.5 million pesos. So at July 20, I was actually sick, and I never got down off my place or on my bedroom. And then I was just surprised that on July 31, so they were looking for me, and I was just wearing my sleeping wear. So bigla na lang dumating sa POGO Hub nyo sa Cebu yung mga POGO workers mula sa Porac. Nagulat na lang kayo. Miss Cassandra, kayo ba surprised din na yung mga dating POGO workers nyo sa Porac nakarating na sa Cebu POGO Hub? Paano po nangyari yon? Hindi ko po alam, Mr. Chair. Madam. Madam Chair, sorry po. Na-predict nung colleague ko yung sasagutin nyo, hindi nyo rin alam. So na-surprise din ba kayo na nung naaresto sina Mr. Zhao sa Cebu, nandyan yung mga dating workers nyo sa Porac POGO Hub? Hindi ko po sila kilala, Madam Chair. Ano po? Hindi ko po sila kilala. Hindi mo kilala. Kung pwede akong magtanong din kay Mr. Zhao Long, sinabi po ng PAOK na you operated one of the illegal scamming hubs in Lucky South 99 sa Porac. Ganong katagal nyo nang kilala si Cassandra Leong? 请问我们这边 PAOK 有说过你们就是运营这个 Lucky Star 99请问你跟 Cassie 是认识了多久？ 谁是卡西 Cassie Ong 我不认识他 I don't know her. Siya yung nakaupo sa kanan ninyo. Nag-meet na ba kayo ni Cassandra Leong? 你们以前有没有见面？有没有认识过？ 从来没认识过 I haven't met her. You haven't met her. How about Guo Huaping? Have you met her? Have you been na-introduce na ba kayo kay Guo Huaping? 郭华炳小姐，你认识吗？ 不认识 I don't know her. Miss Guo, kilala nyo ba si Zhao Long? Madam Chair, hindi po. Hindi kayo magkakilala.
Mr. Yang, balikan ko po kayo. Yang Jianxin, Tony Yang. Si John Paul Gonzales, Pilipino po ba siya or Chino po ba siya? Kasi siya si Mr. C, di ba? Chino ba siya? 请问这个 John Paul Gonzalez 或者你说的那个小席，他是中国人还是菲律宾人？我也不知道他到底是中国籍还是说菲律宾籍，我不知道，我没有问过他。I haven't asked him about this question. I don't know if he is a Chinese citizen or a Filipino citizen. Pero alam nyo na si Mr. John Paul Gonzales ay kinikilala din Mr. C. 但是你知道这个 John Paul Gonzalez 也是小席对吗？对对对。Yes, that's correct. Alright. Last questions ko sa ngayon sa Bureau of Immigration muna at tapos huling-huli sa PAOK. Yes, attorney. Hindi po talaga kami titigil hanggat we get to the bottom of how Guo Huaping and her party ay nakaalis dito sa Pilipinas. So, pwede niyo po bang ibahagi sa komite namin yung progress ng investigasyon ninyo sa bagay na ito? Magandang umaga po, Madam Chairperson and Honorable Senators. Mula po nung na-appoint po ako bilang officer in charge sa office po ng Commissioner, humingi po ako ng authority to conduct an internal investigation tungkol po sa mga personnel ng Bureau of Immigration. Ang una po namin ginawa ay nagkumuha po kami ng listahan ng mga immigration personnel na naka-duty po sa different airports from July 1 to 18 of 2024. At hindi lang po sa airport, yung pong sa mga border crossing stations po namin para po ma-establish namin kung ang paraan ng pag-alis ni Ms. Alice Guo ay through dagat po, through the sea, or via airplane. Ngayon po, meron na po kaming initial theory, but as I pointed out po, Your Honor, it is just the first theory. We are subject to the strictest scrutiny. Ang teorya po na yun na napresenta po namin kahapon, Madam Chairperson, sa inyo informally, at na ipresenta po rin namin kay Senator Gatchalian informally rin po kahapon, ay umalis po siya via sea. Yun po ang unang theory. Ang unang pinagbasihan namin ay kung ano po ang nilalaman ng pasaporte ni Alice Guo at ni Sheila Guo. Dalawang bagay po yun. Unang-una po, meron pong stamp dated July 18, 2024 na pumasok via Kuala Lumpur. Ang pangalawa po, meron pong stamp na nagsasabing pumasok din po siya through Sabah on July 19. Now, based on the first theory po na nabanggit ko po na subject to the strictest scrutiny, ang pasok po niya, ang alis po niya ay via sea, using also yung mga testimonya po nila Alice and Sheila Guo, at pumasok po via Sabah. Ngayon po, we are in the process of validating all the information. Kasi po, sinabi ho ng mga testigo na umalis ho sila via yacht. Ang isa pong ginawa namin ay pumunta po ang 5 opisyal po ng Bureau of Immigration sa Manila Yacht Club. But we were told to submit a letter and ask for an appointment to conduct an ocular inspection of the premises. Yun po. Hindi kayo pinapasok ng Manila Yacht Club? Hindi po, ma'am, hindi po pinapasok. Pero sumulat po kami ng September 13 para po i-formalize po yung aming request to conduct the ocular inspection. Sumagot na po ba yung Manila Yacht Club? As of now po, wala pa po kami natatanggap. Wala pa po natatanggap regarding that po. And kayo po ay isang government bureau at may active investigation going on sa mga usaping ito. That's correct po, Your Honor. I hope makatanggap kayo hanggat maaga ng sagot mula sa Manila Yacht Club. Yes po, Your Honor. We will reiterate also and repeat our request to the Manila Yacht Club for us to be allowed to conduct the ocular inspection and bring more information to be given and turned over to this honorable committee, Your Honor. Ang isa pong teorya also is, Your Honor, yung pong kinonsider po namin yung stamp dated July 18, 2024, kung saan pumasok siya via Kuala Lumpur. Admittedly, Your Honor, we are exploring
all channels para po ma-determine ang ano po dito, ang authenticity po at saka po. Yun po, Your Honor. Maraming salamat, Chair, if I Attorney. may. And I note, before I call on the SP Pro Tempore, I note na 11 days na mula nung sumulat kayo sa Manila Yacht Club. Siguro naman hindi nila lalampasan yung 15 days natin sa gobyerno na obligadong sumagot. And I hope it will be a positive response. Thank you very much. SP Pro Tempore. Attorney, Good morning po, Your Honor. ano gagawin mo sa yacht club? Titingnan mo lahat yung mga yate doon? Ano po, titingnan po yung possibility na doon po merong sinakyan yung ano po, yung mga witnesses po natin based po doon sa kanilang testimonya earlier dito. Yeah, is sa, that the only ano po, docking station that we have? Kung nakadock sa iba yung yating ginamit nila. we are exploring, Your Honor, all possibilities po. Kaya po, we are not leaving any stone unturned. Kung meron pong ganun po ng testimonya, it is up to us and it is our duty. We have to undertake the investigation po ng lahat na possible leads, Your Honor. All right. Salamat, SP Pro Tempore. Attorney, kinonsider nyo rin po ba yung humalig sa Quezon bilang possible jump-off point? Tinatanong ko po dahil meron po akong ipapadinig na video Apo. na maaring sumuporta sa teoryang ito. Apo. Yeah, yes. Magandang araw po sa lahat. Ako pala si Renato, nasa wastong edad, mula sa Region 4 na nagtatrabaho before sa isang Boso Pogo owner sa lugar ng Bamban. Ang aking naging boss ay kaibigan ni Yang Bin. Na yung Baupo o Pogo sa Bamban, sa Clark and Cora. Ang sir ay napag-alaman ko na ang pangalan ay Zonyo Contek sa pagkakakilanlan kay YB or Yang Bin ay matarik na kaibigan ni A.K.A. Pilay na tinuturing nila na big boss ng Baupo at Zonyo Contek Company. Masasabi kong sila ay talagang magkaibigan o magkasosyo sa mga nabanggit kong Pogo Company. At kaya nasabi kong sila ay talagang may connection dahil madalas niyang pinapagamit ang bila na pag-aari niya sa Puntana Leisure Clark sa Pampanga. Bila 713 and bila 714 kapag sila ay nandoon, maraming pagkakataon tulad ng celebration ng Chinese New Year, Mooncake at Buddha Festival. Nagsasama-sama ang mga Pogo owners sa Bila 713. Kasi na kung nakikita sina Yang Bin at A.K.A. Pilay at ang iba pang Pogo owners. Isa rin sa mga naging kasama ko sa trabaho, may nasabi siya na noong time na nag-vacation sila sa Umalik, kasama si Pilay, may sinabihan siya na may-ari ng resort na British na gusto niyang bilhin ang property na yun. Bisa aking obserbasyon, halos lahat ng mga tauhan ni Yang Bin, ng mga drivers, security, bodyguards, ay mga taga-Umalig. Dumating din sa aking kaalaman mula sa mga naging kasama ng asawa ni Yang Bin, ay mula sa bayan ng Umalig at kapatid ng nakaupong kasalukuyang mayor doon. Maraming salamat po. Yan lang ang aking labis na nalalaman kay Yang Bin at kay Pilay. So ipo-provide din po itong video sa mga miyembro ng komite, but ang basic testimony nitong si alias Renato ay pumupunta ng Humalig si Huang Ziyang, also known as Pilay. At ang mga tauhan ni na Huang Ziyang at ni Yang Bin ay taga-Humalig. Attorney, apparently, isa sa mga business partners din ni Guo Huaping, isang Yang Bin, kasal po sa kasal po siya sa kapatid nung incumbent mayor
ng humalig. And pinapakita naman dito, screenshot ng warrant na kasama si Yang Bin, no? Subject ng warrant na ito. Attorney, nung nahuli po yung mga assets, nung nahuli ng mga assets nyo, si Mr. Yang Jianxin o Tony Yang, may mga opisyal ba ng gobyerno na nagsubok makiusap on his behalf? Kumbaga, ina-arbor si Mr. Yang. At pwede nyo bang sabihin kung sino-sino yung mga taong ito? Your Honor, kahapon po, as committed, kinausap ko po ang one of the immigration officers who was present during that time. Dalawa po sila. Si Mr. C po, the head of our fugitive search unit, who's currently in London attending a conference on intelligence po and immigration. And Mr. Rubio. I was able to talk to Mr. Rubio. Nabanggit po niya na wala po siyang napansin na opisyal po ng gobyerno na nag-try po mag-intervene on behalf of the subject, Mr. Tony Yang. At wala po siyang napansin, nakausap o nakita po, Your Honor. Alright. Salamat, Attorney. And possibly a final question from the Chair for PAOK today. Yuse Cruz, paano nyo po madidescribe yung papel ni Mr. Tony Yang sa operations ng mga POGO? Nagpe-play po ba siya ng major role sa criminal networks ng POGO? The description na pwede po namin ibigay, Madam Chair, kay Mr. Tony Wang, Tony Yang, parang siya po yung silent but the thinking Yang among the brothers. Silent but thinking Yang. Yes, ma'am. Kasi po, ma'am, siya po yung parang nagpapatakbo ng mga businesses, ng mga Yangs. Pati POGO businesses? Yes, ma'am. Pati po yung POGO business niya. Even yung malalaking business nila na nasa Cagayan de Oro. Aling mga malalaki po ito? Yung Sanjan, Steel, nasa kanya po. And then yung hotel and yung rice mill, lahat po, ma'am, nasa pangalan niya. And they tried to establish yung parang kingdom nila, yung lugar na yun. Dahil sa Cagayan de Oro? Yes, ma'am. Ang nakikita namin, ma'am, parang hindi ka pwedeng magpasok ng business doon sa area na yun, ma'am, kung hindi ka dadaan sa kanya. Wow. Aling business yun? Aling area yun? Yung sa CDO po na yun, ma'am. Mismo. Di ba siya yung And yung Sanja Steel ay may POGO operations din sa loob sa pagkakaalam ninyo? Yes, ma'am. Yung with yung mga indicators po nandun, although hindi pa po namin napapasok, ma'am, yung lugar. But yung intel report po na nakarating sa akin, and of course yung mga documents na nakita namin, it all points to a POGO operation, ma'am. So you would say na he does play a major role sa criminal networks ng POGO doon? Yes, ma'am. Alright. Salamat po.